Magandang gabi. Mahilig ka ba sa window shopping? O isa ka sa mga taong hindi mapigilan ang sarili kapag nakakita ng sale? Ako si Mang Hector. Sa mundo nating ito, status symbol ang pagkakaroon ng platinum o black card. Unlimited spending, ika nga. Pero paano kung ang card na nasa wallet mo ay hindi gawa sa plastic? Paano kung ito ay gawa sa buto ng isang taong hindi nakabayad ng kanyang utang? At bawat swipe mo, may bahagi ng iyong katawan ang dahan-dahang naglalaho. Maupo ka muna, itago mo ang wallet mo. Dahil ang kwentong ito ay tungkol kay Elena at sa card na walang limit pero may katumbas na buhay. Pakinggan mo ang kwento ng credit card na gawa sa buto. Si Elena ay isang lifestyle influencer na nabubuhay sa kasinungalingan. Sa harap ng kamera, marangya ang kanyang buhay, pero sa likod nito, baon siya sa utang. Isang gabi, habang umiiyak siya sa isang abandonadong parking lot dahil sa mga collection calls, may nakita siyang isang itim na envelope sa ibabaw ng kanyang dashboard. Sa loob nito ay isang card na kulay puti, matigas at mainit sa hawak. Wala itong pangalan ng bangko, tanging ang pangalan lang niya, Elena V. Salvador. Kasama nito ang isang maliit na papel, no limit, no bill, just swipe. Dahil sa desperasyon, dinala ito ni Elena sa isang luxury store. Sinubukan niyang bumili ng isang bag na nagkakahalaga ng 200,000 piso. Inasahan niyang mag-e-error ito, pero pag-swipe niya, approved. Ngunit kasabay ng tunog ng machine, naramdaman ni Elena ang isang matalim na sakit sa kanyang kanang hinliliit. Crack! Nang tingnan niya ito, ang kanyang daliri ay nakatikwas sa maling anggulo. Wala itong pasa, wala itong dugo, pero ang buto sa loob ay tila biglang naglaho. Baka nadulas lang ako, bulong ni Elena habang hawak ang bagong bag. Dahil sa adiksyon sa luho, hindi tumigil si Elena. Bumili siya ng mga alahas, sapatos at mamahaling damit. Sa bawat swipe, isang lagutok ang naririnig niya sa kanyang katawan. Isang sapatos, isang buto sa paa, isang relo, isang buto sa braso. Pero dahil sa sobrang ganda ng mga gamit niya, binaliwala niya ang sakit. Nasanay na siya sa pag-iika-ika, sa pagbaluktot ng kanyang mga daliri na parang sa bruha. Ang card ay dahan-dahang nagbabago ng kulay. Mula sa puti, nagkakaroon ito ng mga pulang ugat-ugat. Tila sumisigla ang card habang si Elena ay dahan-dahang nagiging jelly. Ang kanyang balat ay lumalaylay dahil wala nang butong sumusuporta rito. Dumating ang gabi ng Grand Influencer Gala. Gusto ni Elena na siya ang pinakamaganda. Gusto niyang bilhin ang isang penthouse unit sa BGC para sa kanyang vlog. Ang presyo, 50 milyong piso. Isang swipe na lang, Elena. Magiging reyna ka na, bulong ng isang boses sa loob ng kanyang ulo. Isang boses na parang nagkikis-kisang mga buto. Inilabas ni Elena ang card. Ang card ay tumitibok na ngayon, parang may puso sa loob. Isinuwipe niya ito sa terminal ng real estate office. Not approved. Isang napakalakas na crunch ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi lang isang daliri o isang braso ang nabali. Si Elena ay biglang bumagsak sa sahig, isang tumpok ng balat, laman at buhok
ang kanyang buong backbone or spine ay biglang nahigop ng card. Ang mga tao sa opisina ay nagtakbuhan sa takot. Pero ang nakita lang nila sa sahig ay isang tumpok ng damit at ang puting card. Sa screen ng card machine, lumitaw ang huling mensahe. Payment received in full. Owner updated. Nang tingnan ng isang empleyado ang card, ang pangalang nakasulat doon ay hindi na Elena. Ang pangalang nakasulat ay ang pangalan ng mismong empleyadong nakapulot nito. At ang card, mas maputi na ito ngayon, mas matigas, at may bagong ukit na kahawig ng mukha ni Elena na sumisigaw sa hirap. Si Elena ay naging bahagi na ng materyales ng card. Ang kanyang kaluluwa ay nakakulong sa loob ng no-limit card. Naghihintay sa susunod na taong gahaman na mag-o-overspend sa kanilang sariling buhay.